Dahil sa tindi ng init, paalala po muli mga kapuso, iba yung pag-iingat para hindi ma-heat stroke. Sa Ilocos Norte, isang preso ang namatay dahil sa heat stroke. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa forma nilang cool na puruntong, naiibsan daw kahit papaano ang matinding init na araw-araw kasalamuhan ng mga traffic constable ng MMDA. Pag naka-pants kami, mainit. Ngayon, medyo nakaluwag-luwag at saka ang kilos namin, parang at least kami sa kilos namin. At dahil mahabang oras silang nakabilad sa araw, sabayan pa raw ng kung minsay konsumisyon sa mga motorista. Buti na lang daw presko ang kanilang attire. Kapag ganitong mainit ang sikat ng araw, hindi maiwasan na kahit ulo ng motorista minsan umiinit din. Mabuti sana kung nandito ka sa loob ng sasakyan at nakabilad ka sa aircon, pwede mong itapat, pwede mong lakasan. Imagine na lang natin ang sitwasyon ng mga motorista na nasa ilalim ng sikat ng araw. Balot ng jacket, pantalon at siyempre naka-helmet ang delivery boy na si Romeo tuwing maghahatid ng order sakay ng motorsiklo. Ang mga katulad niya ang pinaaalalahanan ngayon ng Department of Health laban sa heat stroke. Yung normal na body temperature is 36.5 to 37.5. Anything above 37.7 is with fever or may lagnat na tinatawag natin na lagnat. Pero during heat stroke, yung temperature rises to above 41 degrees na Celsius. Bago tumulak sa kalsada, chinek namin ang temperatura ni Romeo, 36.3 degrees Celsius o normal. Bumuntot kami kay Romeo papunta sa dalawang delivery na kailangan niyang gawin. Matapos ang halos 30 minuto niyang pagmamaneho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang nag-register sa aming thermometer, 36.8, tumaas ng 0.5 degrees Celsius. Kahit kaya ko, mga isang oras. Kaya mo mga isang oras? Pagka gano'n, anong pakiramdam mo sa katawan mo nun? Ganun rin sir, nakakawaw talaga. Nakakatulong kasi nakatanggalan ng init sa katawan. Tataas po yung body temperature and at the same time may dizziness, sweating, palpitations, pagkabog ng dibdib, yung iba chest pain, pagkahilo, in extreme situations, pagkawalan ng malay. Patay naman ang 52 anyos na preso sa Ilocos Norte Provincial Jail nang ma-heat stroke kahapon. Sa medico legal, umabot sa 300/160 ang blood pressure ng inmate na si Ricardo de la Cruz. Nitong mga nakaraang araw, naglaro sa 33 hanggang 35 degrees Celsius ang temperature sa Metro Manila. Naitala naman sa Clark, Pampanga, ang pinakamainit na temperatura ngayong taon na nasa 38.4 degrees Celsius. Gayunman, ayon sa Pag-asa, wala pa namang indikasyon ng heat wave sa ngayon. Nagkakaroon ng heat wave kung sa loob ng 5 magkakasunod na araw, hindi bababa sa 5 degrees Celsius ang itinataas ng temperatura kumpara sa normal daily temperature. Kaya payo ng mga espesyalista sa publiko, kailangan meron silang mga protective gears na sombrero, helmet, especially mayroon silang baong tubig at as much as possible malamig na tubig. Cedric Castillo, nakatuto.